Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula pa sa aking pagkabata. Narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa unang linggo ng Kwaresma. Ang panahong ibinibigay sa atin ng Panginoon upang pagnilayan, magbalik tanaw po tayo sa ating naging buhay. Paano ba natin ibinigay ang ating sarili sa Panginoon? At yung pagbibigay ng sarili sa Panginoon na siyang ating pagninilayan ngayong Kwaresma ay ang paraan din, ay ang uri din ng pagbibigay natin ng ating sarili sa isa't isa. Paano mo ibinigay ang sarili mo bilang asawa, bilang magulang? Speaking of magulang po mga kapatid,
Alam mo ninyo, nung nakaraang buwan, ako'y mapalad, masasabi kong mapalad, pinagpala na nabigyan muli ako ng pagkakataong makapaglingkod sa mga kapatid natin sa kulungan. Medyo matagal kong na-miss, aaminin ko sa inyo, ang apostolate sa kulungan ho. Kahit na nakakapagpadala tayo paminsan-minsan, dyan sa may Liberisa, sa may istasyon ng pulis, malapit ho sa amin, may mga nakakulong din ho doon. Pero namimiss ko yung regular na pagdalaw sa kulungan eh. And this time, iba ho ang ginusto ng Diyos. Noon ho ay sa Manila City Jail, sa correctional, sa iba-ibang mga kulungan. This time ho, alam nyo, kakaiba. Sa tulong ho ng aking mga kapatid sa charismatic group, the beloved of the Lord, maraming salamat sa inyo, sinama ninyo ako, binuksan ninyo ang pintuan ng center na ito para sa akin. Ito po ay lugar kung saan ang mga kabataan natin ay nakagawa ho ng tinatawag na krimen sa lipunan. Hindi ho sila maaari pang isama sa mga matatandahong nakabilanggo. Kaya meron hong center na ginawa para sa kanila. Kung saan sila'y gagabayan, tutulungan, tuturuan. Hindi ko ho alam pa talagang honestly kung ano ho talaga yung proseso. Sila ba ay didiretso na ho doon? O sila ay inaasahan na makalaya rin pagkatapos ng ilang taon sa lugar na yon? Alam, nakakadurugo ng puso eh, no? Nakikita ko sa mukha nila yung parang hindi lang takot, hindi lang lungkot, yung hiya. May nakita nga ho ako doon sa rehaso, meron ho doon selda, parang 3 yon, na may tagi-isang binatang nasa loob. Bakit hindi sila isinama sa gitna? Akala ko sila ay, kumbaga sa matatanda, ay nabartolina. Pero sabi ho sa akin ng officer, hindi ho, Father, kararating lang ho nila dito. Mugtong-mugto ang mata nila. Nung binabot ko po yung aming pagkain at regalong dala, kulang na lang ho gusto nilang yumakap sa akin sa pagitan ng mga rehas. Ang tanong ko po, anong nangyari? Hindi ho sa kanila lang. Kaya lagi ko pong pinapaalala sa sarili ko, sa mga kasama kong lingkod sa simbahan, ang mga bata hindi lang ho kinakatuwaan, kinagigiliwan. Ang mga bata, ginagabayan, tinuturuan, tinutulungan. Meron ho tayong laging binabanggit eh. Kaya pinapabayaan natin, bata yan eh. Bata yan. Ang baka ibalik ko sa atin ng Panginoon, tanong ikaw matanda. Diba? Kung sinasabi natin, bata yan, hayaan mo na. Bata yan, huwag mo nang pansinin. Pero matanda ako eh. Ano dapat ang ginagawa ko? Ito po ay nababanggit ko sapagkat sa ebanghelyo ho natin ngayon, ang sinasabi dito, humingi kayo, humanap kayo, kumatok kayo. Pero ito po ay tanong, anong hinahanap mo? Bakit ka kumakatok? Anong hinihingi mo? Ito ba ay para lamang sa iyo? Pero sana mga kapatid, ang ating gawin ho, lalo na ngayong Kwaresma, humingi tayo, kumatok tayo sa Panginoon, humanap tayo sa Panginoon ng gabay kung paano tayo magiging mabuti pa sa buhay na ito. Hindi lang sa kung paano tayo makakaangat sa buhay, aasenso, giginawa, gagaling, makakakuha, makakalamang, magiging katulad nila. Hindi ho. Ang dasal ko po, ang dasal natin ay, Panginoon, bigyan mo po ako ng maganda pang ugali, pasensya, pangunawa, awa. Panginoon, humahanap po ako ng daan patungo sa pagbabalik loob, sa pakikipagkasundo. At Panginoon, pagbuksan mo ako. Kumakatok ho ako. Alang-alang sa mga kapatid kong nakakalimutan na, napapabayaan na, iniiwan na. Dahil anong sabi sa dulong bahagi ng Ebanghelyo, ang gawin mo sa iyong kapwa ay yung nais mo rin gawin sa sarili mo. Di ba ho, ang gusto naman po natin ay maligtas. Sana, no? Sana naman. Naalala ko po yung magandahong nung presentation of the Lord, naalala niyo, February 2. Hindi lang ho yung Candelaria, kapistahan ng pagdadala sa batang Jesus sa templo. At ano po ang naging bunga
ng pagiging masunurin ng mga magulang ni Jesus, bilang mga responsableng mamamayan ng kanilang komunidad, ng kanilang simbahan, tinupad nila na dapat ialay ang unang anak na lalaki sa Diyos. Dinala nila doon. At dahil sumunod sila dito, nagkaroon ng katuparan ang dasal ng isang matandang nagngangalang Simeon. At ano ang sabi ni Simeon nung nakita na ang batang Jesus? Ngayon, maaari mo nang kunin ang iyong lingkod. You may now let your servant go in peace. Sa lingwahe natin ngayon, pwede na akong mamatay. Mga kapatid, yung paggawa ho natin ng kabutihan ngayon, yung paggawa natin ng mabuti, ng tama, yung pagtitiis natin, yung pagtitimpi natin na labanan ang tukso ng kasamaan, ng kasalanan, hindi lang ho yan para sa ating sariling kaligtasan. Marami. Maniwala tayo. Maraming mga tao ang magbebenepisyo rin ng kabutihan ng pagsisikap nating maging mabuting tao. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, magpasalamat tayo sa Diyos. Binibigyan pa po niya tayo ng pagkakataon na humingi, na kumatok, na maghanap. Biyaya yan. Yung hindi tayo natutong tumigil at mawala ng pag-asa. Pero ang pakiusap ng Panginoon, lalo na ngayong Kwaresma, maging responsable tayo sa ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang mga bata, ang mga kabataan, ay biyaya ng Diyos sa atin. Maging responsable tayo sa kanila. Lahat ng tinanggap nating biyaya ay dapat na ginagamit natin, pinalalago natin sa tama at mabuting paraan. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na pinabayaan namin ang mga biyayang ibinigay mo sa amin. Ngayong panahon ng Kwaresma, kami po'y naninikluhod, nakikiusap kami, na kami po'y turuan mo. Itama mo po kami, Panginoon, sa anumang maling paggamit at pagturing namin, hindi lamang sa mga bagay, lalo na sa mga taong ipinagkatiwala mo sa amin bilang biyaya. Nawa, Panginoon, ngayong panahon ng Kwaresma, madagdagan po ang aming lakas ng loob na gawin ang mabuti, na gawin ang tama, kahit maging ang kapalit nito ay paghihirap, ay ang sakit. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagtugon mo sa marami naming paghingi, paghahanap, at pagkato. Salamat, Panginoon. Gawin niyo rin po kaming biyaya. Amen.